Good morning, happy Sunday. So, ang ating tatapikin ngayong umaga ay patungkol naman sa Revelation. So, ito po yung present time natin na dapat nating maunawaan. So, what is the beginning of events? So, paano po ba nagsimula ang pangyayari dito sa Revelation? So, kung titingnan po natin, ay pumili ang ating Panginoon ng tinatawag na 7 leaders o 7 messengers. At sila po'y sinamahan ng ating Panginoon. No? Sinamahan sila ng ating Panginoon. So, kaya nga po yung symbols of the 7 lampstands ay ito po yon. At makikita po rin natin sa Old Testament yung 7 lampstand. So, ibig sabihin nito, the symbols of God is sinasamahan sila ng Diyos. So, kaya it is the copy shadow sa ating panahon. Kung meron sa Old, ay meron sa New Testament. So, ito po yung present time natin. So, what is the beginning of events of the Revelation? Chapter 1. So, mababasa po natin Revelation chapter 1 hanggang 20. Na po? So, pumili ang ating Panginoong Hesus na 7 mensahero, 7 messengers. So, napakaganda po sapagkat ang Diyos mismo ang siyang pumili. So, kaya po maging yung katuruan, napakaganda. But after this ay pinasukan sila ng kaaway sa pamamagitan ng Nicolaitans. So kaya kung titingnan po natin yung events ay unti-unti po nawawala ang tunay na itinuturo ng ating Panginoong Hesus dito po. So unti-unti gumagawa po sila ng mga mali ng hakbang, mali ng ginawa. So, di po ba? So, kung mabalikan po natin, ano nga ba ang tunay na pangyayari bago po nagsimula yung events na ito? So, pinakita kay John ang mga mangyayari dito sa Revelation. Doon sa bundok ng Patmos. So kaya kung i-illustrate po natin yung Patmos, ito po yung tapunan ng mga bilanggo. So tinapon si John doon. So subalit ipinakita kay John kung ano ang mangyayari sa hinaharap ng mga mananampalataya. So, kaya may nakita siyang nakasilyo na scroll or book. Tinangisan ni John sapagkat nalaman niya na kung hindi mabubuksan ang aklat na ito ay kapahamakan po ng maraming mga tao. Yung mga believer. Pinakita kay John. So, ito po yung prophecy kay John ng Panginoon. Subalit, nung umiyak si John, ang sabi po sa kanya ng elder, huwag kang tumangi sapagkat mayroong nagtagumpay na siyang makakabukas ng aklat na ito. Sino po yun? Walang iba ang ating Panginoong Hesus. Na po? Kaya kinuha ng Panginoong Hesus yung aklat na nakasara at binuksan. Binigay niya sa angel at binigay ng angel kay John. So, yun po yung pangyayari after this. Ayan. So, pangalawa pong pangyayari ay yung tinatawag na pagmimate ng spirit in flesh. Yung huling panahon, ito na po yung kaligtasan. Na po? Kaligtasan. Na ang ating Panginoon ay pupunta sa Mountain Zion para humarap
ito na po yung kasalan na tinutukoy. This is the wedding banquet. So, ito na po yung blessing sa lahat ng mananampalataya na nagtagumpay. So, kaya po, mahalaga na nalalaman natin ang mga salitang ito. But, anyway po, ito po ay partial word sapagkat wala na po tayong oras. So, napaka-iksi po itong ating sinasabi. Kung tatalakayan natin po ito ay napaka-habang usapin. So, good morning po sa ating lahat ngayong umaga. Nawa po'y napagpala kayo sa munting pagbabahagi ito. God bless you. Happy Sunday.